Nasa Japan pa rin ako at titikim tayo ng Japanese convenience store food part 2. Hulaan nyo guys kung nasan ako. Walang-wala na ito sa Pilipinas, promise. Hindi talaga pwedeng wala akong mabili tuwing pupunta ako dito sa Family Mart. Tignan nyo naman, parang lahat gusto mong itry, di ba? Guys, may nakita ko. Parang may ganito ako. Okay pa ba to? Parang panis na. Add to cart. Guys, mukhang masarap to. Oh. Add to cart natin to. Guys, nakita ko kanina daming Japanese na kumakain nito. So, add to cart natin to. Guys, parang masarap din to. Oh. Pamichiki. Add to cart. Tikman na natin! Una natin titikman na itong mukhang baya. Bakit kaya ganito kulay niya? Ito yung amoy niya, amoy mani. Unang kagat. Masarap siya pero lasa siyang mani. Oo eh. Masarap siya. Sarap siya. 7 out of 10 to. Next natin tong Pamichiki. Tignan nyo guys, grabe. Walang buto to ah. The best! Pupunta talaga ako ng Japan para lang dito. Buhay ko out of 10 to guys. Next, mag-drinks muna tayo. Sarap. Wala akong masabi. Ang sarap niya. 10 out of 10 to sa akin. Ang daming Japanese na kumakain nito kanina. So, try na natin kung masarap ba talaga. Yung natik mo. Para siya marshmallow. Ayos din yan. Masarap siya pero medyo matamis siya. Mahilig sa matamis. Sarap! Oh, eh. Next natin itong palaging kinakain ni Honey Bunch. So para siyang pandesal na may feeling sa loob. Dami pala niya. May laman siya guys. You know? Masarap siya pero wala siyang lasa. O yun naman, magko-comment na naman masarap pero walang lasa eh. I'll give it 7 out of 10. Next natin tong parang mushroom na parang chocolate din. Next natin tong Ganito yung itsura niya. Okay talaga. Masarap to guys, 9 out of 10. Okay guys, last natin tong soy sauce flavored moisturized crackers. So lasa siyang toyo. Tikman na natin. May singit. So ganito yung itsura niya. nga, may singit. Wag nyo try guys. 1 out of 10 lang to. So yun lang naman guys, no? Kung gusto nyo ng part 3, mag-comment lang kayo dyan. And malapit na kami umuwi sa Pilipinas. Bye-bye! Okay class, what is the difference between your and your? Ma'am! Yes, Samantha? Your is a possessive adjective indicating ownership, while your is short for you are. Very good! Basic! Alam ko naman yan, pabida ka lang magtaas ng kamay. Next question! Ano ang pagkakaiba ng nang at nang? Ako ma'am! Okay, Scarlett. Ang nang ay nagpapahiwatig ng pagmamayari, ang nang ay nagpapahayag ng paraan o panahon. Tama! Mahusay ka, Scarlett! Sobrang dali lang naman ang tanong eh. Next question. 10 points ang makakasagot neto. What is the biggest organ of our body? Mama ko, ma'am! Akin lang tong 10 points na to. For sure, hindi mo naman alam yan. Yes, Samantha. Nauna ka kay Scarlett. Ang biggest organ of our body is stomach. Mali! Okay, Scarlett? Lungs po, ma'am. Wrong answer. Wala na bang gusto sumagot, class? Ma'am, ang biggest organ of our body is skin. Correct! Tignan niyo si Kyle, oh. Kahit di nakikinig sa akin yan, tama ang sagot niya. So, Kyle, paano mo nalaman ang sagot? Yun po kasi sabi sa Google eh. Jo, ano? Ayaw mo na? Pagod ka na? Ayaw mo na? Pagod na 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 pagod na. Isa ka na din katulad ko, anak. Anong ginawa mo sa akin, Nay? Kakaiba yung nararamdaman ko. Gusto mo malaman ang totoo, di ba? Isa akong diwata mula sa mundo ng Encantasia. At isa sa kapangyarihan ko ay ang manipulahin ang picture na nasa cellphone mo. Bakit di mo lang sinabi sa akin, Nay? Dahil ngayon ang tamang panahon, anak. At nasa katawan mo na ang kapangyarihan na para sa'yo. Pero paano ko malalaman kung ano yung kapangyarihan ko? Ikaw ang tutuklas niyan, anak. Ano kaya magiging kapangyarihan ko?
Baka nagiging invisible ako. Hindi ako nawala. Baka kaya ko magpalutang ng gamit. Hindi lumutang. Ang hirap naman neto. Baka kaya ko tumagos sa pintuan. Aray. Tatay ako. Ano yun? Ito ba yung kapangyarihan ko? Tumain ng ginto? Nay, alam ko na yung kapangyarihan ko. Tumatay ako ng ginto. Anak, uminom ka na maraming pampatae para yumaman na tayo. Talino mo talaga, Nay. Aroy, tinanggalan ako ng ngipin. Napakalaki ng tinanggal sa akin. Hello guys! Kung napapansin nyo, naka-brace na naman ako. Ilang araw din ako di makakain na maayos dahil sobrang sakit niya guys. So bakit nga ba ako nagpa-brace ulit? Fun fact lang guys, 6 years na ako naka-brace before. Pero di pa rin na-address yung issue sa ngipin ko. Kung makikita nyo sa picture guys, medyo palabas or flared yung ngipin ko. Kaya naman nag-decide na ako na magpa-brace ulit. Sabi din ng dentist ko, kailangan daw tanggalin yung 4 na premolars ko para daw pumasok yung mga ngipin ko. Kaya ngayong araw, tatanggalin yung mga premolars ko. Bago pala ako pumunta ng dentist, kumain na muna ako kasi alam ko di ako makakain mamaya. Buti na lang talaga masarap ang ulam at nakakain talaga ako na madami. Medyo kinakabahan nga ako kasi ngayon na lang ulit ako mabubunutan ng ngipin. Yung last bunot ko ata nung bata pa ako. Dahil tulog pa si Honey Bunch, di ko na siya gigisingin. Ako na lang mag-isa pupunta sa dentist. Good luck na lang talaga sa akin mamaya. So ayan, kinakausap na ako ni Doc. Sabi niya wala daw ako mararamdaman na sakit kasi may anesthesia naman daw na ilalagay. Ito pala yung x-ray ng mga ngipin ko. So yung may black dot dyan, yun yung mga tatanggalin. Kung makikita nyo din, impacted din yung wisdom tooth ko. So ipapatanggal ko din yan soon. Ito na guys, last look na buo ang ngipin ko. Kasi mamaya bungal na ako. Ayan guys, nilalagay na ni Doc yung naming cream para kapag in-inject na ako ng anesthesia, wala na ako maramdaman. Dito sa part na to, di ko na ma-feel yung bunganga ko. At thank you Lord talaga, hindi siya masakit. Parang hinihila lang yung ngipin mo ganun. Charan! Tapos na, medyo nahirapan si Doc ha. Paano di mahihirapan? Sobrang laki ng kinukuha. Rate ko yung pain niya, siguro 3 out of 10 lang. Pero alam ko mamaya pa to sasakit pag wala na yung anesthesia. Sabi ko din kay Doc kung pwede ko bang itago yung ngipin ko, ilalagay ko lang sa ilalim ng unan. Eto na guys, ang itsura ng ngipin ko ngayon. Bungal ira na. Dalawa lang pala muna binunot ni Doc kasi next week daw yung dalawa pa. So yun lang naman guys, bye! Mukhang mainit na naman yung dugo niya. Palagi naman. Okay class, bring out 1 sheet of yellow paper. Mag-essay kayo. Patay, yellow pad. Be, Scarlett, pengin naman ako niyan. Ayoko! Last week ka pa ha? Ikaw na nakaubos ng yellow pad ko. Ha? Bumili ka kaya? Sorry. Class, pass your research paper. Last week pa yan. Ma'am, eto na po yung akin. Oh, Scarlett, kasi mga grupo mo. Tinanggal ko na po. Ha? Ba't mo kami tinanggal? Yung mga pinapasa mo, walang kwenta. Binigyan na kita ng chance, di ba? At ikaw naman, Samantha, hindi ka naman nag-send ng GC, di ba? Oh, kayong dalawa. Gumawa kayo ng sarili nyo research, ha? Bes, paano na tayo niyan? Pinapainit niya talaga dugo ko, Bakit kaya palagi mainit yung dugo ni Scarlett? Baka mabigat lang yung pinagdadaanan niya, be. Miss, sorry. Okay ka lang? Ano ba yan? Kasi tumitingin sa dinadaanan eh. Bes, tignan mo. Bulag ka ba, ha? Kita mong dumadaan ako dito tapos babanggain mo ako? Wow! Maldita ka! Kala mo di kita papatulan? Oh, bakit? Porket cute ka? Porket type kita? Ayun, love life lang pala kailangan niya. Nakakakilig sila, bes. Type niya daw ako? Nakakainis, ba't ko ba nasabi yun? Anak, bilan mo ako ng tubig na sa 7-Eleven. Bilis na. 7-Eleven? Sige, Nay. Nay, alis na ako, Ba't may dalang maleta yun? Ano naman trip ng babaeng to? Manonood na nga lang ako. Wow, ganito pala itsura ng airport. Ang ganda. Ganito pala feeling sumakay ng airplane. Eto ba yun, yung 7-Eleven? Teka, anong oras na? Bakit di pa umuwi yung babaeng yun? Ayan, ito yung pinapabili ni Nanay. Tawagan ko na nga. Ay, hello, Nay. Eto na, nabili ko na yung pinapabili mo. Nasa ka na, ha? 7-Eleven, di ba, Nay? Oo, 7-Eleven. Diyan lang sa may kanto. Ay, akala ko kahit sa 7-Eleven. Ha? Nasa ka ba? Sa Japan. Ha? Japan? Anak, sigurado ka na bang itutuloy mo yung pagpunta mo sa ibang bansa? Huwag ka na malungkot, Nay. Kailangan ko magtrabaho doon. Para sa inyo ni Kyle. Ate,
Mamimiss ka namin. Basta anak ha, palagi kang mag-iingat doon. Kapag inaabuso ka nila, tawagan mo lang ako. Ano ka ba, Nay? Think positive lang tayo, ha? Sige na, baka malate pa ako sa flight ko. Bye-bye na, mamimiss ko kayo. Bye, anak. Nay, tumatawag si ate. Talaga? Hello, anak. Kamusta ka na? Nay, nakuha ko na sweldo ko. Nagpadala pala ako sa inyo, ha? Kumain kayo sa labas. Salamat sa binigay mo, anak, ha? Okay ka lang ba? Kapag may problema ka, tumawag ka lang, ha? Opo, Nay. Mababait yung mga amo ko. Huwag kang mag-alala. Nay, may pinadala si ate, oh. Nakamaleta pa. Surprise, Nay! Mga damit at sapatos yan para sa inyo. Siyempre, may chocolate din. Naku, anak, nag-abala ka pa. Pero salamat, ha? Sana inipon mo na lang yung pinanggas mo dito. Okay lang, Nay. Tinaasan nga nila yung sweldo ko kasi magaling daw ako maglinis ng bahay. Sige, anak. Galingan mo palalo, ha? Wow, ang daming laman! Bakit di sumasagot si Scarlett? Baka busy. Anak, tumawag na ba ate mo? Ilang araw na siyang di tumatawag ah. Nay, may tumatawag. Ay, salamat sa Diyos, tumawag na. Hello anak. Nay, may pinadala ulit sa ate. Ang bigat. Ano? Anong nawawala? Ano kaya naman nito? Hello? Hello? Ayun na, bilisan mo! Hala, dugo ba yung pinampunas niya sa mukha niya? Anak, tignan mo to, oh! Ano yun, Nay? Anak, ano yung nasa mukha mo? Dugo ba yan? Ginagaya mo ba yung pinupload ko? OA ka talaga, Nay. G2G Peeling Solution to. Gentle exfoliating to. Tinatanggal nito yung mga blackheads, whiteheads, tas nakakaliit din ng pores. 2 times a week ko to ginagamit, kaya instant glowing at smooth na yung texture ng skin ko. Ay, perfect yan, anak. Ang dami ko pa namang blackheads tapos ang laki pa ng mga pores ko. Charan! O, eto, Nay, sa'yo na to, ha. 199 pesos lang yan. Thank you, anak, ha. Huwag mo na ulit ako gugulatin ng ganun, ha. OA ka lang talaga, Nay.